O, ito yung sunod mga kababayan. Katulad nito, kay Alan Cayetano. Ito ha, mga kababayan, pina-fact first ko talaga to bago ko i-delivered. 'Di ba? Itong topic na to. Una, alam nyo ba mga kababayan na si Alan Cayetano hindi pa man nakakasuhan, tad na. Alam nyo, sa totoo lang, si Alan Cayetano mga kababayan, para siyang ipinasok sa Grindr. No, hindi yung Grindr sa mga bakla ha, yung app. Grindr na ginigiling siya. Para siyang ginigiling ngayon habang nakatayo siya. Kumbaga, parang ano ba? Parang kabarangay mo ba, kapitbahay, yung pinagchichismisan nyo habang naglalakad siya wala siyang ulo. Parang ganun, di ba? Parang ganun, mga kababayan. Para siyang si Alan Cayetano parang naglalakad siya ng buong Taguig na ang tingin ng tao sa kanya, kurap. Bakit? Ganito po yan. Pakinggan natin, mga kababayan. Ito, pina-fax ko talaga to bago ko ipi-first. Ito pakinggan natin mga kababayan. Ako, Diyos mio Marimar. Ito po ang katunayan, mga kababayan, na kung saan ay talagang si Alan Cayetano, mga kababayan, ay marami po talaga siyang kaso. Kung naalala ninyo, ito isa-isahin ko lang. Facts first. Ma'am Mia Halili, hilo po. Ma'am Susan Ronquillo, hilo. Una, ganito siya mga kababayan. Unang kaso ni Alan, dapat itong kaldero sa Pampanga sa 2019 SEA Games. Naalala nyo unang kaharapin niyang kaso sa NBI ni Atty. Melvin Matibag ang kaldero na milyon-milyon, bilyon ang halaga sa 2019 SEA Games. Doon pa lang sabit na siya. Pangalawa, itong binulgar ni Lacson na napakaraming ghost project na paulit-ulit ang picture, paiba-iba ang pondo. Pangatlo, itong Laguna Lake Reclamation, illegal reclamation. Bakit? Hindi ipinaalam sa samahan or sa ahensya ng Laguna Lake or nangangasiwa ng Laguna Lake na meron palang ganun na gagawin na proyekto si Alan. Pang-apat, mga kababayan, ito yung mga insertion niya. Insertion, bilyon-bilyong insertion nilang dalawang magkapatid na piya. At panglima, ito na ngayon, yung obstruction of justice na kung saan siya dalaga ang mahahantungan or mababagsakan yung pagtakas at yung barilan sa Senado. So pakinggan natin mga kababayan. Eto na nga, Diyos Kung ko. obstruction of justice na kaso laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, tinitimbang po ngayon ng Tanod Bayan kung ipapaubayan na lamang sa Department of Justice. May update po dyan si Bongbong Gran Hilario. Nagbahagi ng ulat ang Office of the Ombudsman patungkol sa ilang senador na may kinakarap na reklamo sa tanggapan ng Tanod Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavero, kasalukuyang nasa preliminary investigation stage pa rin ang mga flood control cases laban kina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Habang kaugnay sa reklamo obstruction of justice laban kay former Senate President Alan Peter Cayetano, ayon sa opisyal, pinag-aaralan pa ito maigi ng opisina. Anyay, tinitimbang ng Office of the Ombudsman kung nararapat ba ito hawakan ng tanggapan o ipapaubayan na lamang sa Department of Justice. Tinitignan daw kasi dito kung kaninong jurisdiksyon babagsak ang kaso nang iginukonsidera ang nature ng naganap na krimen. Defending kay former SP Alan Peter Cayetano, yung obstruction of justice, which again are still ongoing, there's still ongoing discussions to whether or not the jurisdiction would lie here at the Office of the Ombudsman or sa DOJ, considering the nature of the crime and the capacity in which the alleged crime was committed. May kinalaman na reklamo laban sa dating Senate President nang madawit sa pagtulong umano para matakasan ni Senador Bato de la Rosa ang arrest warrant mula International Criminal Court. Bukod sa reklamo obstruction of justice, ibinagi din ng opisyal ang iba pang mga kaso kung saan nasasangkot umano ang senador. There's another case that has been reopened here in the Office of the Ombudsman, as already announced by the Ombudsman himself, is the 2019 SEA Games that he wants to take a second look at. So, yun po yung dalawa. So there was no flood control case po na Sorry, yes. yung minention po. Correct po kayo. The files of Senator Ping Lacson have been officially received by the Office of the Ombudsman and undergoing fact-finding.
So there are certain things that the team deems necessary to verify and to complete para po mas cohesive yung theory natin. Oh, so narinig nyo, mga kababayan, na talagang si Alan Cayetano ngayon malapit ng bumengo. Ito lang ang aking reaksyon. Si Alan Cayetano malapit ng bumengo. Nabibilang na yung mga maliligayang araw niya. Sabi ko nga sa inyo, para siyang naglalagat sa tagig na walang ulo. Na ang tingin ng mga tao sa kanya, kurap. Kaya kung tatakbo sa tagig yan, di mananalo na yan. Ganun yan eh. Parang si Christian Isguera lang yan eh. Di ba? Isang pagkakamali, mabubura lahat. Niwala kayo sa akin. Yan ang tinatawag na facts first. So sabi ko nga kanina, ang daming haharapin ni Alan, Peter, Cayetano. Una, yung 2019 SEA Games. Pangalawa, itong kay Ping Lacson. Pangatlo, obstruction of justice, pagtakas ni Bato, putukan sa Senado. Pang-apat, yung illegal reclamation sa Laguna Lake, sa Taguig. Yung tinambakan niya yung lawa, ginawa niyang patungan ng kung ano-ano. Tapos, pang-lima, mga kababayan, pang-lima dyan ay ito na ngang kaso niya na insertion. Marami sa totoo lang mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, malapit ng bumengo si Alan. Hindi bumengbang ha, bumengo. Kunti na lang. Fuck is that Christian is irritated. Fact first yan ha. Pina-fact muna natin. Facts ha, hindi fact. Pina-facts natin mga kababayan bago natin bulgar. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, wala na. So, isa lang advice ko, ulitin ko ha, alam ko na napapanood yun na ito, alam ko napapakinggan yun na ito. Isa lang ang aking masasabi sa mga kaalyado, no? Na kaalyado ni Sara na minamalas. Dumistansya na kayo. Bakit? Halos kasi lahat ng nakadikit kay Sara minamalas eh. At pangalawa, kung sakali man na may kaalyado si Sara Duterteng nakakulong, magdasal kayo ng Ama namin at Himaya ka Maria na puno ka ng grasya 1,000 beses everyday. Yung mga nasa loob ng kulungan at yung makukulong pa lang na, ito ha, ano bang rason kung bakit sila magdasal ng 1,000 ng 1,000,000 beses ng Ama namin at Himaya ka Maria na puno ka ng grasya na si Sara ay hindi makonvict, na si Sara ay maging presidente sa 2028. Kasi once na si Sara ay hindi makonvict, makakatakbo siya ng presidente. At once na makatakbo siya ng presidente, mabibigyan kayo ng pardon, makakalaya kayo. Pero kung tamad kayong magdasal at ang nasa isip ninyo ay kickback, confidential fund kickback, pera, posisyon, minsan tumawag kayo ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Diyos ang ating sandigan. Serbisyong totoo lang. Ay, UNTV pala yun. Sorry. UNTV pala yun at Fact First. Kay Christian pala yun. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, alam nyo, ang tao kasi kapag nasa karangyaan, nasa posisyon, may kapangyarihan, hindi nakakalimot na sa Diyos eh. Nakakalimot ng sumambat ng Diyos. Minsan naman yung iba, pag nasubrahan sa kapangyarihan at nakapang-iskam na, minsan ginagamit na ang Diyos. Lalo na pag nararamdaman na yung makukulong, mabibisto, puro Bible verse ang naiisip. Walang saysay yung Bible verse eh. Bakit? Lumabas ka ng lugar na tahimik, maghanap ka ng lugar na ikaw lang mag-isa, magtaimtim kang manalangin at mangumpisal ka. Baka sakali bigyan ka ng sign ng Panginoon na patawarin ka. Diba? Hindi porket nasa kapangyarihan ka, meron kang posisyon, meron kang ganito, huwag kang malimot doon. Ako nga nabili ko yung gusto ko. Hindi na ako nangupahan, may bahay na ako. Hindi ako nakalimot sa Diyos. Bakit? Yung Diyos hindi natin alam, hindi natin kilala, hindi natin nakikita. Walang dugo, walang laman yan. Espiritu lang yan.
Marami kayang bagay na nangyari na isang hiling ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng isang sign. Alam niyo, sa totoo lang, hindi nagkakamali. Try nyo. Sabi niyo, Lord, bigyan niyo ko ng sign. Halimbawa na may problema ka, bigyan mo ko ng sign para anong gawin ko sa problema ko. Huwag mong sabihin na, Lord, bigyan mo ko ng 1 milyon para ma-impas na yung utang ko. Wala ganun. Si Lord, wala namang pera dun sa langit eh. Kaya, sign. Hingi ka ng sign. Lord, bakit ganito? Bigyan mo nga ako ng sign. Magugulat ka. May sign na darating yan. O, tapos pagdating yan, at related doon sa problema mo, sabihin mo agad, oo nga, totoo nga yung sinabi ni Ken. Totoo yan ha. Sa totoo lang mga kababayan, try mo. Kung may problema ka, sakit, utang, bayarin, o di kaya pamilya, humiling ka ng isang sign. Anong gagawin ko? Bigyan mo ko ng sign. Ipakita mo sa akin. Magugulat ka. Lalabas yan. Magulat ka, oo nga, halimbawa, may malaki kang utang, tapos makakasuhan ka na dahil sa laki ng utang. Huwag mong kalimutan, Lord, bigyan mo ko ng sign. Huwag mong sabihin na, Lord, bigyan mo ko 1 million para bayad ko utang. Diyos ko, kung ganun lang, edi sana yung kapitbahay namin na walang pako, Lord, bigyan mo ko ng pako, edi kung inulan siya ng pako, natusok siya. Bigat kaya, galing sa langit, pako, nauna ang tulis, na, Diyos ko, yung bahay niya, puro butas na lalo. Imbis na isang pako na lang ang kulang, nabutas tuloy, pati bubong. Di ba? Kaya ganun mga kababayan, sign. Bigyan mo ko ng sign. Kung anong kasagutan, nako, sabihin niyo sa akin, sinungaling ako. Kung may problema ka ngayon sa pinansyal, Lord, bigyan mo ko ng sign, anong gagawin ko? Para masolusyonan ko to at malagpasan ko ang problema na to. Pero hindi lang isang beses ha. Ulit-ulitin mo, hingi ka ng sign. Huwag yung isang beses. Kasi minsan, ang Panginoon, kapag marami kang kasalanan, hindi kanya papakinggan agad at bigyan ng ganun-ganun kadali. Mga naimtim ka. Humingi ka ng tawad bago kanya bigyan. Ganun yun, mga kababayan. Ulit-ulitin mo, hingi ka ng sign. Kung wala mang sign, ngayon nagdasal ka. Lord, bigyan mo ko ng sign. Pagkabukas wala, magdasal ka ulit. Hindi yung isang, Diyos ko mga kababayan, hindi naman tayo one time, big time eh. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya sa mga ganyan, katulad nila Alan Cayetano, sa mga nakulong ngayon, nakalyado ni Sarah, dasal kayo paminsan-minsan. Hindi man kayo napapatawad sa batas ng tao, malay natin mapapatawad kayo sa batas ng Diyos. Di ba? Hindi ako pastor ha, mga kababayan. Ganun lang yun. Paminsan-minsan, magdasal. Wala namang bayad ang pagdadasal eh. At saka huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga bula-bulaang propeta na kailangan magdasal sa simbahan. Di. Kahit tumatay ka, pwede ka magdasal. Walang lugar pinipili ang pagdadasal. Yung ang pagnanakaw, wala ang lugar pinipili eh. Pagdasal pa kaya? Magdasal ka kahit saan banda, kahit nasa puno ka ng kahoy, magdasal ka dyan. Kahit nasa puno ka ng poste ng kuryente, kahit nagpapatay ka ng aso, magdasal ka. Kahit saang lugar pwede magdasal, walang bayad, walang pinipiling lugar pagdadasal. Ganun yun, mga kababayan. Di ba, Ma'am Spin Vlog? So yun lamang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. And see you next topic. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Thank you and bye-bye. Maraming salamat po. Hindi ko man kayo maisa-isa. Mag-ingat po kayo palagi. And see you tomorrow, mga kababayan. Bye-bye. Ay, Ma'am Yuki Sawaki, ayan. Sawaki, maraming salamat po, ma'am, sa yung pahabol na palipad. Thank you so much po. And bye-bye po sa inyong lahat, mga kababayan.